Welcome back for another video. And this video guys, another new loan app na downloadable siya sa Google Play Store. Which is itong si US Credit. Hindi ko lang kung napapansin nyo na to ha. Kasi nakita ko lang din siya sa ads at nakita ko din na may mga nakapag-try na, may nakapag-reviews na rin. Pero kakunti pa lang talaga. Nagpapautang daw siya ng up to 50,000 pesos. Wow. Well, sinilip ko siya at sinubukan ko siya mismo. And guess what? Mukhang promising tong loan app na ito. Hindi man siya buong matatanggap ha. May clue na kayo. Pero napakaliit lang ng kinukuha niya na almost buo pa din naman natin siyang matatanggap. At longer term payment siya. Not 7 days to pay ang first repayment niya. Nag-offer din po siya sa atin ng instant loan amount and don't worry po, kahit sino pwede mag-apply dito. Kahit tayo ay unemployed housewife, freelance student, and etc. Kasi hindi po siya nanghihingi ng kahit anong income proof. Masasabi kong promising siya when it comes to their loan offer. Maganda talaga siya if ever ma-approve tayo dito. Well, before I start, disclaimer lang muna tayo. This video is not sponsored and basically based on my personal experience na po na gusto ko pong i-share sa inyo, hindi para mangutang kayo dito, para mabigyan kayo ng awareness, magkaroon kayo ng heads up or ideas regarding this new loan app na available siya to download. Well, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different loan app, legit man or hindi, nagbibigay po tayo ng tamang expectation, legit reviews, tips, and recommendations, and what loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga mga videos, you can consider subscribing at click mo yung bell button para ma-update ka at ma-notified ka. Well, back to this new loan app. So, na-release tong loan app na ito last August 2025 pa. Pero nag-update siya this December 2025 at naging visible siya sa atin. Sabi niya dito, under daw po siya kay US Credit Lending Incorporated. Tinignan ko kaagad sa SEC website kasi para malaman natin kung license to operate ba ito or nandun ba siya sa list of recorded online lending platform. Pero upon checking, wala po siya doon at the moment. So, hindi natin alam sooner kung mag-a-appear din siya dyan kasi bago pa nga. Pero let us see nga po kasi nga ito is mukhang promising nga talaga siya. Kaya sa mga bago pa lang dito ha, panoorin niyo po muna yung video. Huwag mo na kayong pindot ng pinot dyan. Huwag mo na kayong mag-download po dyan. Tingnan niyo muna yung process natin para alam niyo rin no, in case na willing kayo or at least no, may idea nga kayo. Well, dinownload ko po yung app. And then dito po, meron po dito na kailangan natin i-permit or i-agree po no, for us to proceed. So sa mga bagong loan app, talagang very common po ito na ma-access nila yung ating phone number information, SMS, location, and etc. Kaya pag-isipan niyo talagang mabuti ha. Ako na yung nag-take ng risk. So anyways, in-agree ko po ito for me to proceed. And the next po nito, I need to input my mobile phone number here. And then click lang natin yung send code para makareceive po tayo ng OTP na siya lang din naman mismo po yung nagpapadala. And then after po nito, nandito na po tayo sa pinaka-homepage po ni US Credit, which is, sabi niya dito, nag-offer daw po siya ng maximum loan amount of 50,000 pesos. Sa mga bago dito, that's guaranteed ha. Kapag mga first timer pa lang po tayo mag-apply dito, hindi ganito kataas talaga yung loan offer nila. Pero one thing is for sure, ma-offeran. Well, without further ado, click lang natin tong apply. And then dito po, kailangan daw natin i-grant itong usage access po na ma-access natin sa setting ng phone natin. So, i-click lang natin yung continue. So, i-permit lang po natin yun. No? I-enable lang po natin yan kasi hindi po tayo makakapag-proceed po kapag hindi po natin yan i-permit dito sa setting ng phone natin. After po nito, so, bumalik tayo sa loan app and click ulit natin yung apply. And then, here po is the ID information na. For you to have an idea guys, ito yung mga IDs po na hinihingi po or nire-require po ni US Credit. So, pili lang kayo dyan ng kahit isa, any government ID na nandito po. So, for me, I choose my PhilHealth ID lang. Kasi available naman dito. And then, pipicturean din po natin agad yan. After natin mapicturean, guys, mag-auto-capture yung details ng ating ID like our ID number, full name, birthday, gender. So, madidetect niya yan kapag valid talaga yung format ng ID na pinicturean po natin. And then, after po nito, this is followed by the work information na po. And ito po yung mga details po ng work information. For you to have an idea, sabi ko nga sa inyo, hindi naman siya mahigpit sa employment status natin kasi dito ang daming type of work. Andito sila freelance, si unemployed, si student, si housewife, and of course the employed individuals. And kahit other job description is nandito rin. Pipili na lang tayo ng isa dyan kasi kahit ano naman piliin natin. Like for me, I choose unemployed. Pero ganito pa rin naman yung ipoprovide natin na details po na nandito na hinihingi nila. Wala namang pinagkaiba. So anyways, after po filling this one, so proceed tayo sa next step, which is the contact information na po. At dalawa lang po yung hinihingi nila dito. Dito po, pwede po tayong mag-direct sa ating phone book list. Pwede natin i-access yan at i-auto-input na natin yan dito. Pwede rin, i-manually fill up natin na itatype natin yung name ng contact reference po natin at phone number nila. Pwede po yun. So anyways, after po nito is the facial recognition or the facial verification na po. So magsa-selfie lang po tayo dito. Then submit lang po natin right away. Well, as you can see, unfortunately, ayaw niya mag-screenshot, ayaw niya mag-screen record. Buti na lang napansin po natin
natin. Kaya pinicturean ko na lang po yung aking phone para tuloy-tuloy pa rin po yung ating visualization dito ng aking loan application process po or yung aking loan details po dito. Kasi right after ko po kasing masubmit yung aking self-verification po, sabi ko nga sa inyo, may instant loan offer po siyang binibigay agad-agad. So for me po, na-offeran niya ako dito ng 1,000 pesos. Sabi ko nga sa inyo, no, doesn't guarantee talaga yung 50,000 pesos. At ito na nga, visible naman sa inyo nyo. Makikita nyo dito, sa amount na marireceive ko, 1,000 yung niloan ko. Ang marireceive ko po is 985 pesos. Because of the service fee po na ibabawas nila na 15 pesos lang. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo na mukhang promising siya kasi almost buo siyang matatanggap. Ang liit lang ng service fee ha, 15 pesos lang. Yun lang ibabawas nila. Diba, okay siya guys, if ever nangangailangan tayo or kinapos tayo or kailangan lang natin ng backup, no, for emergency purposes na maliit na amount lang, at least almost buo natin siyang matatanggap. Not bad na talaga. Sobrang not bad na nito compared sa other loan up. And for the repayment plan, guys, meron akong 6 terms po dito na mapipaid po daw ako up to March 2026. This is because, guys, sa term 1 ko, from today that I'm trying this loan up po is within 15 days to pay. And then, ang interval niya nga po, every 15 days to pay or twice a month po yung payment natin dito. Which is not really bad talaga, diba? So, okay na okay po talaga siya. Kaya naman po, nag-decide talaga ako na mag-loan dito for me to try po. So, dahil hindi naman po siya auto-disbursement, no, as you can see, wala pa tayong pinifilapan or pinaprovide na disbursement info or method. Dito kasi guys, sa baba, nakalagay naman yung withdrawal account. So, mag-a-add po tayo dyan. So, pipili po tayo dyan, either e-wallet or bank account. So, alam niyo naman, kapag mga itong mga loan app, e-wallet lang po talaga yung pinipili ko. And ito po yung mga available e-wallets po na pwede nating pilian. Si GCash, si PayMaya, at si GrabPay. And for me, I choose GCash lang po para mabilis ko nga po siyang manotice since na-excite talaga ako sa kanya kasi mukhang promising talaga to loan app na ito. So, dahil decided na nga po ako, no, sinubmit ko po yung aking application dito para malaman natin kung legit ba talaga. So, i-click lang po natin dito sa baba yung accept agreement and confirm. And then, my loan has been submitted na daw. So, wait ko lang daw po yung evaluation nila or yung review process po nila para ma-disbursen po ako. So, don't worry po, hindi po tayo mag-aantay ng matagal po dito, no, kasi meron po agad silang resulta. At malinaw naman sa inyo tong nakikita nyo na ako po ay rejected at babalik daw po ako after 14 days, pwede daw po akong mag-re-apply ulit. Sayang, no, kasi gusto ko pa naman siya talagang subukan para malaman ko nga na legit ba talaga na okay siya utangan. Pero unfortunately, hindi po tayo nabibigyan ng pagkakataon this time, but I will try pa din po for the next time if ever hindi siya fly-by-night loan up. So let's see, kasi mukhang promising nga siya. So anyway, since may mga nakatry na nito, no, baka isa ka sa nakatry na nito, paki-comment down below naman, no, paki-checka naman sa atin dyan sa comment section yung mga experiences nyo regarding this new loan app na ito para aware din iba nating viewers. Don't worry guys, mag-a-update ako sa inyo time to time if ever po ma-approve ako dito or if ever may bago akong chika dito sa inyo regarding this new loan app po na ito na sinasabi ko nga sa inyo na talagang mukha siyang promising. Ay, dapat mo nakasubscribe po kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos kayo updated na notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!